na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git niyo. Is the Vice President of the Philippines about to face impeachment? Ano nga ba ang totoong nangyayari sa kaso ni VP Sara Duterte? Si Sara Zimmerman Duterte Carpio, o mas kilala bilang Inday Sara, ay ika-15 at kasalukuyang Vice President ng Pilipinas. Siya ang ikatlong babaeng Vice President, ikatlong galing Mindanao, at pinakabatang naging Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ngayong taong 2026, nasa gitna siya ng isang seryosong political controversy, impeachment proceeding sa House of Representatives. Hindi ito ang unang impeachment complaint laban sa kanya. Noong taong 2025, may nauna ng attempt pero ibinasura ng Supreme Court dahil sa procedural issues. Ngayon, may bagong complaints na isinampa noong early 2026 at umuusad na ito sa Kongreso. Isa sa pinakamalaking issue ay ang alleged misuse ng confidential funds. Ayon sa mga complainant, humigit kumulang 612.5 million pesos ang confidential funds na inilaan sa Office of the Vice President at Department of Education noong siya pa ang DepEd Secretary. Isa sa pinag-uusapang detalye ay ang 125 million daw ang nagastos sa loob lamang ng 11 days. May mga alegasyon din na ang mga pangalan sa liquidation receipts ay posibleng fictitious o hindi totoong recipients. Pero ayon sa kampo ni VP Sara, wala raw ebidensya at ang mga paratang ay politically motivated. Kaugnay po sa notice of disallowance, ang sabi po kasi ng COA, December 30, yung mga 105 activities na inilunsad dun sa mga dinisallaw na activities ay nangyari between December 13 to December 31. And yet, sa mga nakaraang hearing ay napag-alaman po na December 20 pa po na ilabas ang SARO at na-withdraw yung 125 million. Kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. So ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. Pwede po bang may paliwanag yon? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Sa ilalim ng Constitution, isa sa grounds for impeachment ay betrayal of public trust. Ayon sa mga complainant, kabilang dito ang pagtanggi sa ilang congressional inquiries, alleged gross incompetence, at umano'y destabilization efforts laban sa gobyerno. Kasama rin sa complaints ang allegations ng graft, corruption, at bribery. Kabilang dito ang umano'y pamimigay ng cash gifts sa ilang DepEd officials. May mga tanong din tungkol sa unexplained wealth na hindi raw malinaw sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. May mga complaint din na nagbabanggit ng human rights issues, kabilang ang mga alleged connections sa extrajudicial killings na inuugnay sa Davao Death Squad at sa war on drugs ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, ang mga alegasyong ito ay matagal na pinagtatalunan at wala pang final court ruling na nagpapatunay dito. Isa pang controversial na bahagi ng impeachment complaints ay ang mga public statements ni Duterte tungkol sa assassination threats. Ayon sa reklamo, sinabi umano niya na kung siya ay papatayin, may contract na para ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at dating House Speaker. Para sa mga complainant, ito raw ay serious threat at destabilization. Pero para naman sa kanyang supporters, ang statement ay metaphorical o misinterpreted. Sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke.
Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Tapos, ano sabi ko dito? Hindi kasi kayo nakakita pa ng tao na lumaban eh. Yung, wala akong pakialam kung ikakasira ko. Basta tatayuan ko yung tama. Hindi pa sila nakakita ng ganun eh. Ngayon, narito ang latest update sa impeachment process. March 2, 2026, declared sufficient in form ang ikatatlo at ikaapat na impeachment complaints. March 4, 2026, declared sufficient in substance ang parehong complaints sa 54 versus 1 vote. Ibig sabihin, kung mapapatunayang totoo ang mga allegations, maaari itong maging valid grounds for impeachment. Kaya noong March 5 hanggang 6, inutusan ng committee si VP Duterte na mag-file ng verified answer sa loob ng 10 araw. Because you do not have evidence of wrongdoing funds. Pero bakit Office of the Vice President lang? Bakit yung billion-billion na confidential funds ng Office of the President hindi tinitingnan? Yung AFP na confidential funds, yung DND, lahat ng merong confidential funds, bakit hindi pinapatawag? Bakit OVP lang? Kasi it's a fishing expedition for evidence na hindi nila makuha saan man. Sa mga impeachment complaint laban kay Sara Duterte, kabilang ang mga paratang na ito: alleged misuse o maling paggamit ng pondo ng gobyerno, abuse of authority o pag-abuso sa kapangyarihan, paglabag sa konstitusyon o mga batas ng bansa, at iba pang mga paratang na sinasabi ng mga complainant na dapat imbestigahan. Mahalagang tandaan na mga paratang pa lamang ito at kailangan pa itong mapatunayan sa proseso ng impeachment trial. Base sa mga pangyayari, sa kanyang mga pahayag, sa kanyang mga ginawa, sa tingin ninyo, dapat nga ba siyang ma-impeach? Kayo na ang humusga. There will be a lot of adjustments that you need to make. Wow. You need to have a plan A, a plan B, a plan C. Because your lives, you do not control your lives. Your lives is under a magnificent God. He will put you where He wants to be in His time and in His will in His time.